Hello mga kamitsu. So pag-usapan natin today is yung ocular visit. No? Once na nag-apply na kayo, mag-house yan, mag-field CI yan mga kamitsu. So meron akong mga checklist na mga nag-iimbestiga. So bubusisihin natin to and then explain ko sa inyo. So iniimbitahan ko kayo na i-like ito video, i-share nyo at mag-subscribe po kayo. Okay mga kamitsu, checklist. Unang-una dyan is yung mga nag-CCI, preparation and documentation. So usually, appointment time yan. Hindi naman yan talaga sinasabi. No? Kasi credit investigation nga yan para ma-check nila kung ito kayo nakatira. So once na nag-apply na kayo, sa akin rin niya malalaman kung mag-i-start niyan. Yun lang po yung pinaka-tip ko sa inyo. Once na nag-apply na kayo, i-encode ko yan, ipapasok ko yung application. So that's the time na ititimbrehan ko kayo kung mag-start na yan. Pero ang oras, hindi ho natin yung masasabi. So ang kailangan lang, 1 week ganyan, prepare natin yan. So nandito naman yung iba, explain ko. And then, yung mga credit investigator, nire-review nila yung mga loan application ninyo. Tulad ng mga kung ano yung ina-applyan ninyo. So, itatanong din sa inyo yan kung anong modelo, kung anong variant, kung magkano. So, kailangan kabisado nyo rin. Kasi, syempre, isipin nila, apply ito, hindi nila alam kung magkano yung SRP man lang. So, medyo hindi siya maganda pag hindi nyo alam. Number 3 is magdadala ng mga camera. And then ID. So once na pumunta dyan, hingan nyo ng ID kasi papasok sa bahay nyo. Mahirap naman yan. Sinabi ko, mayroong mag-CCI. Kaya alam mo naman sa panahon ngayon, di ba? So make it sure na hingan nyo ng ID or tingnan nyo yung ID bago nyo papasukin. Then may mga camera yan. So hayaan nyo lang na nasa inyo naman yan. Kung hindi pwedeng kuhanan ng camera yung mga sensitive na place, wag na. Pero usually, kinukuha lang naman dyan, isa labas eh. Yung street, then yung bahay, yung gate, yan lang naman ng mga pinipicturean dyan. And then, applicant and occupant verification. So, confirm the applicant's identity and match it with ID provided. So, kailangan meron kayong ID na bit-bit dyan sa bahay nyo. Usually, meron naman kasi dyan naman yan. Pero minsan, may trabaho eh. So, kung may trabaho yung applicant at ikaw ay magulang o kapatid, siguro mas mahalaga na mag-iwan kayo kahit isang ID or picture na lang. Bigyan nyo ng soft copy ng picture ng ID ninyo sa cellphone nila kung sino yung taong may iwan sa bahay para at least pag naghanap, ito po yung ID niya. Papakita nyo kasi kailangan yan dalhin sa opisina yon. So, yun, isa yun sa mga importante na kailangan meron kayong ID for identity. And then, mag-check ng for any additional occupants dun sa bahay. Kasi minsan dun sa credit application natin, nakalagay naman dyan kung magkano yung sahod mo. Usually, may mga income na iba dyan. Let's say, may kapatid ka. Ilan ba kayo magkakapatid? Ganyan. May 3 kami kaso nagtatrabaho pa yung iba, which is good. So nakikita na yung application mo is for family use. Hindi lang itong 2 magkapatid o mag-asawa. Nandiyan dyan pala yung kapatid na for family use naman. So pwede mag-share yan pagdating sa monthly amortization. So that is good, mga kami. So kaya chinecheck din nila. So pagka magdagdag kayo kung gusto nyo. Hindi. Pero biro, sabihin nyo yung mga nagtatrabaho kasama nyo sa bahay para at least pati yung mga additional income yon para at least pumasok sa monthly amortization ninyo. And then yung, of course, yung verify the relationship. So, i-verify nila kung kaano-ano niyan. Baka hingan pa ng yan, baka kamiso, baka believe niyan, or middle name siya kasi pinsan. So, tatanungin din nila yan mga kamiso.
And then yung access the living conditions. Siyempre, checkin din nila yan. Outside na yan sa kanila dahil siyempre ang nandiyan dyan is yung cleanliness, safety. Pero yung safety, importante. Kasi unang-una, kung magulo yung lugar mo pala, diba? During that time, nagbatuhan dyan. Iisipin naman nila yung ipapa-lend nila sa inyo na sasakyan. So, importante rin pala yan, no? Yung cleanliness. Maraming daga, papasukin yung sasakyan ninyo. So, kasama rin, no? So, yun po yun, kasama rin po yan. Then, yung vehicle inspection. Bakit mayroon vehicle inspection? Kasi once na mayroon kayong sasakyan dyan na nakapark, tatanungin yan, kanino yung sasakyan yan? Diba? I-verify nila, baka sa inyo yan. O hindi pa pala ba yan, inuhulog-hulugan nyo pa. So, yan, isa sa mga itatanong din pag may nakapark na sasakyan din sa parking space ninyo. So, tatanungin yan kung kanino yan. I-verify nila kung under your name. Susunod natin yung utility and service verification. Check for active utility services. Electricity, water. Kasi kailangan nilang makita kung kanino nakapangalan. So, kung hindi naman nakapangalan, sino yung nakapangalan? May-ari ba ng bahay yan? Buhay pa ba yan? Kasi once na na-approve tayo mga kamitsu, pag iba talaga ang proof of billing nakapangalan, minsan nangihingi ng authorization ng authorization na pinapagamit ng may-ari, yung proof of billing niya para sa auto nyo. No? Pero kung minsan yung iba, tenant, yung mga may-ari, wala na, approved na. O yung iba, tenants na. So, hihingi na ng barangay certificate yan. So, aalalahin ko pagdating kayo sa mga ganyang bagay. Siyempre, titingnan din nila yung outstanding utility bills ninyo. Kung medyo pangit yung gano'n, pag yung notice o parang gano'n, ni-notice na, medyo hindi maganda. No? Iwasan natin yun, na makita yung gano'n. Kasi notice for disconnection, mga ganyan. So, kailangan, bago tayo mag-apply, kung meron ka mang gano'n, i-update yun na. Para at least, wala makitang gano'n. Just isipin nila, hirap itong magbayad, ba? Alam mo naman ang mga thinking ng mga Pilipino. Occupancy and living condition. Check if the applicant is sole occupant or if there are any other household members. So, nasabi ko na yun kanina, baka kasi mayroong maidagdag na additional income or manghuhuli yan kung nilagay mo renta. Ay, sa iyo yung bahay, pwede renta ka lang. So, talagang i-imbestigahan nila yan, mga kamitsu. Tapos, yung financial stability, so living condition, residence, tatanungin din nila minsan yan. Hindi na pupunta sa bahay. Yung kapitbahay, tinatanong. Kilala nyo ba si ganito? Hindi kayo kilala dahil ang pangalan nyo pala yan doon, palayaw na lang. Boy, si Boy ano yan? Ano ba? Ang Boy Asong, kung ano man. Hindi kayo kilala sa full name ninyo. So, siguro, sabihan nyo na rin mga kapitbahay ninyo para at least aware sila dyan, mga kamitsu. Kasi yan, chinecheck din nila yung mga unpaid bills. Baka meron kayong mga notice na dyan. May motor kayo. Kaya makipagbati mo na kayo sa mga kapitbahay. Pero ito nga, may nakausap nga na ako, hindi rin ma-aprobahan dahil sinaraan ng kapitbahay. So, for the meantime, bati-bati mo na. Pag may sasakyan ka na, huwag mo napansin. Ganun lang yan. So, yung susunod, yung security and safety. So, nasabi ko na yung kanina, siyempre, kung meron kang yung access the safety of the neighborhood. So, nakikita mo dyan. Ano bang klaseng neighborhood ko? Palaaway ba dyan? Yung mga electrical nyo. Titingnan din nila yan. Kung meron bang hazard. Kasi nga, siyempre yung sasakyan nila pinahiram sa inyo yun, niloan ninyo yun. Ayaw nilang masira yun. Kasi lugi sila Ganun yun. No? Then yung photographic documentation. So, pipicturean nila. Lahat na makikita na dyan. Kahit yung sasakyan na dinidinay nyo. Check nila kung kanino yan Ganun po yan. Then, interview the applicant to confirm their identity, which is mga ID lang naman yan.
intend to purchase the vehicle. Verify the applicant presence and willingness to provide information. Record any additional information that may affect the credit decision. So, yun po yun na. Ito yung mga list natin. Kung meron kayong gustong malaman, let me know. Nandiyan dyan sa description sa baba ang aking messenger link. Click nyo lang po yan din. Madadirect na kayo. So, ganyan na lang mga kamitsu. Share nyo to para at least marami pong makalam at mag-subscribe po yan.